Parang ito yung pinakamahirap na parte na daanan. Hindi siya matarik, parang patayo na siya. Diyan na, konti na lang, pero pahinga muna. Siguro kaya bawal pumasok dito yung mga sasakyan o kaya motor dahil sobrang delikado guys. As in, sobrang delikado. Kaya siguro pinagbawal muna na pumunta rito or umakyat yung mga motor. Sobra. Yan na yung view deck guys sa aking likod. Ito na yung destination natin sa video na ito. At makalipas ang ilang oras na biyahe natin mula Metro Manila, ay ito, nakarating na tayo. May napuntahan akong isang lugar na ang lamig ay malatagaytay at mayroong 360 degree view na mga kabundukan. Malayo sa kabiasnan pero malapit sa kapayapaan ng isipan. Tara at ating pasyalan ang Sitio Baag View Deck ng San Jose, Tarlac. Bago tayo magsimula sa ating biyahe ay baka pwedeng palike naman ang video na ito. Pa-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe bilang suporta. At shoutout nga pala sa mga nag-comment sa previous video natin na Manila to Leyte, mga detalye sa biyahe. Shoutout kay Daniel Nazareno. Shoutout kay Agamoto PH from Quiapo, Manila. Shoutout kay Mark Jason Marasigan ng Vape Mafia, B. Morada, Lipa. Shoutout kay Ronald Dosal from Bohol. Shoutout kay Geraldo Balais from Barugo, Leyte. Shoutout kay Rodel Sabinay from Matango, Almeria, Biliran. At shoutout kay Boy Aure Vlog 4339 from Haro, Leyte na ngayon ay nasa San Mateo, Rizal. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa comment section, i-comment ang inyong buong pangalan at kung taga saan ka para ma-shoutout natin sa susunod na video. Kaya tara, simulan na natin ang biyaheng ito. Yo guys, good morning sa ating lahat, isang magandang umaga. Ang oras ay 5:29 AM mula rito sa Congressional Avenue dito sa Quezon City ay babiyahe tayo. Meron tayong pupuntahang isang napakagandang lugar na sa palagay ko ay syempre magugustuhan ninyo dahil makikita natin yung overlooking view, 360 degree na nature o mga bulubundok yung makikita natin. At syempre walang iba, pupunta tayo ng Sitio Baag, may view deck doon sa Sitio Baag, San Jose, Tarlac. Ayan, so magpagas muna tayo guys dahil 1 bar na lang yung ating gas gauge. Pagas muna tayo dito, pa full tank muna tayo dito sa may Congressional Avenue. At dahil 1 bar na lang aking gas gauge, ang aking gas ngayon ay 6.8 liters, ayan, 400.52 pesos. Ayan. So ang oras ngayon ay 5:31. Malapit na itong magliwanag. Ayan, at nakapagpa-full tank na ako at itong full tank ng ADV ay hanggang papunta na to ng San Jose, Tarlac. Mula rito sa Quezon City papuntang Sitio Baag sa San Jose, Tarlac ay around 130 kilometers. Yan guys, so ang daan natin ay mula rito sa Congressional, palabas tayo dito sa may EDSA, sa may Muñoz. Ito yung dulo ng Congressional Avenue at kanan tayo dito sa may EDSA. At ito na yung dulo ng EDSA, yung monumento ni Andres Bonifacio. Kanan tayo dito sa may MacArthur Highway. Ito yung service road panorte. So yun, kanan tayo dito. Sa mga oras na to guys, 5:43 AM, medyo bumibigat na rin yung daloy ng trapiko rito. At dito sa MacArthur Highway, expect natin na sa parte ng Bulacan, kahit dito sa bandang Caloocan pa, sa Malabon, Valenzuela, medyo malubak talaga yung ibang parte dito. Maraming parte rito sa MacArthur o bungad ng MacArthur Highway ang malubak. Kaya doble ingat tayo pag dadaan dito, lalo na syempre ganito medyo madilim pa. Marami tayong mga madadaan ng mga lubak gaya nito. Ayun, gaya nun, hindi ko napansin. Yan, nalubak tayo dito sa may bandang Valenzuela. Doble ingat, ayun o. Karaniwan sa mga lubak dito, yung mga ginawang kalsada tapos yung takip or yung manhole ay nakalubog. Kaya pag nadaanan natin yun, lalo syempre nakamotor tayo, ay talagang daman-daman natin. At kaya doble ingat tayo guys. Tara, tara, tara.
Ayan, so palabas tayo ng Valenzuela at ito naman ay parte na ng Bulacan. Itong Bulacan ay sobrang haba or sobrang lawak ng probinsya na to. Kaya kinukonsume natin dito siguro mga 1 o 1.5 oras bago makarating dun sa dulo ng Bulacan o dun sa may arko ng Pampanga. So dito sa Bulacan ay marami pa ring mga lubak tayong madadaanan dito sa MacArthur Highway. Kaya yun, syempre doble ingat pa rin tayo. So ang oras guys ay 5:59 AM. Halos mag-iisang oras na rin tayong nag-ride out mula doon sa Congressional Avenue Extension sa Quezon City. So tara, tuloy natin yung ating biyahe. Let's go. Yun, so malapit nang magliwanag ang kapaligiran guys. At ang oras ay 6:08 AM. At binabaybay natin itong kahabaan ng MacArthur dito sa may Marilao, Bulacan. So far so smooth naman yung kalsada rito sa Marilao. Dahil meron tayong nadaanan na napakahabang bagong gawang kalsada. Kitang kita natin na bagong kalsada. So yun, smooth naman yung biyahe dito sa may Marilao. Ewan ko lang sa mga susunod pa ng mga bayan dito sa Bulacan. Sana no ay maayos or na-repair na yung ibang sobrang grabing mga lubak dito sa may MacArthur sa Bulacan. So ano pang hinihintay natin guys? Syempre dire-diretso lang tayo sa ating biyahe. Let's go. At mula rito sa Kalumpit, Bulacan, nakikita na natin guys ang arko ng Pampanga. So papasok tayo ngayon sa bayan ng Apalit dito sa probinsya ng Pampanga. So doon tayo galing sa Bulacan o dito tayo galing sa Bulacan, sa Kalumpit. Papasok tayo ng Pampanga. Ang oras ay 6:49 AM. Selfie muna tayo guys. Punasan natin yung camera, medyo malabo. Yan, smile din kayo ha. In 3, 2, 1, go. Okay. Ayan yung picture natin guys. Tayo ay nasa Pampanga na. Kitang kita natin ha. Pampanga na tayo. Pag nakaganyan kaya. Yan, try natin na nakasara. Sarap bumiyahe oh, ganito kalamig na hangin. Tapos ang ganda ng kalsada dito sa may Pampanga. At may matatanaw tayo dito. Hinto lang ako saglit. Sabagat dito sa kahabaan ng Pampanga guys ay meron tayong matatanaw na bundok doon sa unahan. Ayun, may bundok doon sa unahan kung mapapansin ninyo. Yun, may bundok doon. Sa video medyo maliit tignan, pero pag nandito ka banda mismo sa kalsada makikita mo or tanaw na tanaw mo yung bundok. Yun ang Mount Arayat dito sa may Pampanga. Yun ang ganda pagmasdan no. Tapos meron ditong green field. Napakalawak dito na puro damo lang yata, walang mga tanim. Tapos ayun ang Mount Arayat dito sa may Pampanga. So far maganda ang kalsada rito. Kaya tara. Dito sa San Fernando, pag nakita natin yung intersection na to, ayan, merong flyover. Doon tayo sa kabila, pero hindi tayo pwedeng dumaan or dumiretso doon. Kaya kanan tayo dito. Yan, kanan tayo dito, tapos makikita or doon sa unahan merong U-turn slot doon. Doon tayo mag U-turn. Yan, tulad na nabanggit ko, ang San Fernando City, Pampanga ay ang Christmas capital of the Philippines. Kaya kung makikita nyo dito sa kalsada nila, grabe oh, ang gaganda tsaka ang lalaki ng parol. Ayun oh. Ayun oh, nakikita nyo guys, diba? Gaganda ng mga parol nila dito. Tsaka ang lalaki, ang kukulay patignan. At ayun, ang dami pa dun, no? Halos tabi-tabi yung mga parol dito. Ganda tignan, no? Tapos eto, merong U-turn slot dito.
U-turn lang tayo, tapos balik tayo dun sa may MacArthur Highway mula rito sa San Fernando, Pampanga. And pagka U-turn tapos sa unahan, yun, doon ulit tayo sa MacArthur Highway. Kung mapapansin ninyo, yung biyahe ko ay chill ride lang ito guys. Wala naman akong hinahabol na oras. At the same time kasi nagpapalipad tayo ng drone. Tapos kanan tayo dito. Doon tayo nang galing kanino. Hindi kasi pwedeng tumawid dito sa ilalim ng tulay. Kaya nag U-turn tayo. Tapos balik lang ulit dito. Dito sa San Fernando proper, grabe rin yung traffic dito. Kaya expect natin na babagal lang yung takbo natin. Mukhang nakakaramdam na ako ng gutom ngayong mga oras na to. Ayos din talaga na mag solo ride o mag-isa ka lang sa biyahe, dahil at least nakakapag-decide ka kung saan mo gustong kumain, or kung saan ka hihinto, saan ka mag-stop over. Kumbaga hawak mo yung oras mo kapag solo ride ka lang, wala kang kahintayan. Pero syempre okay rin minsan ang group ride, or kaya dalawa kayo sa rides, kasi syempre kapag naghihinto or humihinto kayo, meron kang kakwentuhan. O kapag nandun na kayo sa pupuntahan ninyo, diba, meron kang kakwentuhan. Pero para sa inyo guys, anong mas prefer ninyo kapag bumabiyahe kayo, o kapag gusto nyong mag long ride? Solo ride kayo o meron kayong kasama? So comment nyo dyan sa ating comment section kung anong mas gusto ninyo, solo ride o group ride. Yan, so babasahin natin yung inyong mga sagot. Paliwanag nyo na rin kung bakit napili nyo yung solo ride o bakit napili ninyo ang group ride. So para sa akin, para kay inyo nga, mas prefer ko ang solo ride, dahil mas hawak ko ang oras at yun, nakakapili ako at hindi ako pressured masyado sa mga nagiging biyahe. Yun, so tara, dito pa rin tayo sa San Fernando City, Pampanga. Mabagal-bagal lang tayo dahil ito yung proper nila. At ayan, marami tayong mga nakakasabay dito sa daan at mabigat or bumibigat kaunti, no? Depende sa intersection na dinadaanan ang daloy ng trapiko dito sa Pampanga. So tara guys, let's go. Yo guys, at nandito pa rin tayo sa San Fernando City, Pampanga. At gumamit na ako ng Google Map dahil meron tayong dadaanan papunta sa Sitio Baag sa San Jose, Tarlac, nang hindi na tayo dumadaan dito sa may MacArthur Highway. So bali itong dadaanan natin ay siguro masasabi kong shortcut, dahil hindi na ito highway, or kumbaga highway man pero wala na masyadong dumadaan, kaya makakabuelo tayo ng takbo. Hindi gaya dito sa MacArthur, pag binaybay natin to papuntang Tarlac, medyo matatagalan pa tayo dahil meron tayong mga madadaanan traffic, dahil nga mga bayan-bayan yung mga madadaanan nating kalsada rito sa MacArthur. So sa unahan merong doong SM Telebastagan, kakaliwa tayo dun sa may intersection at dadaan tayo dito sa sinasabi kong daan na ito, pupuntahan natin papuntang Sitio Baag, San Jose, Tarlac. Let's go! Eto guys, sa kanan natin ang SM Telebastagan, tapos meron tayo ditong approaching tayo dito sa may intersection, kakaliwa tayo rito sa may intersection na to. So ito yung SM Telebastagan, kaliwa tayo rito sa may Phil-Am Highway. Ito siya, kaliwa tayo dito. Mas maganda kasi yung daanan dito dahil mas magaganda yung mga tanawin kumpara dito sa MacArthur. Oo, highway siya, pero wala tayong masyadong makikitang view. Pero dito sa may dadaanan natin papuntang Sitio Baag, San Jose, Tarlac, ay mafe-feel natin mismo yung ating rides kasi maganda yung mga makikita nating view. Kaya tara. Diretso lang mula Telebastagan guys ay meron tayong dadaan ng flyover. Dito lang tayo sa taas. Talagang pag dito ka dumaan, wala ka talagang ma-experience ng traffic dahil ang ganda ng kalsada rito. At sa dulo ng kalsada na to, kaliwa lang tayo dito. Ayan, meron kabilaan Burger King, tapos Jollibee. Dulo na ng kalsada, kaliwa tayo dito guys. Tapos kanan tayo dito.
Ayan, merong nakalagay welcome. Tignan natin may nakalagay welcome Clark Freeport Zone. Yun. So kanan tayo dito guys. Ayan, so meron tayong makikita ritong entrance. So andito na tayo sa Clark, Pampanga, Clark Freeport Zone. Tapos kaliwa tayo rito. Yun, so dito tayo sa Clark Airport sa Pampanga guys. So ito highway na ito. Pag kaliwa natin dito, dire-diretso na lang ulit tayo. Tapos kanan naman tayo dito sa may Andres Bonifacio Avenue. And may makikita naman tayo dito ayun Andres Bonifacio Avenue. Yan, kanan tayo dito. So bali ito yung mga madadaanan natin guys. Clark Aviation Capital. Meron pa tayo ditong madadaan ang malaking replica nung eroplano ng Philippine Air Force guys. At saka may helicopter pa dun. Replica ba yun o totoo? Parang totoo siya, pero yung hindi na ginagamit ng mga helicopter. Diba ang ganda rito dumaan. Tanaw na tanaw rito. Sa Clark Freeport Zone ang Mount Arayat. Ayun guys, nasa unahan. Grabe pag may mga nakakasabay kang bus. Dahil sa lakas ng hangin, medyo parang tinatangay ka. Kaya pag bumabiyahe talaga tayo, wag tayong tatabi dyan sa mga bus na yan. O kung di naman, kaya kung o-overtake sila, talagang gilid tayo. Dahil may tendency, dahil sa lakas ng pressure, sa lakas ng hangin pagdadaan yung bus, ayun, medyo parang tinatangay ka o tatangayin ka talaga. May rotonda dito guys. Ikot lang tayo. CRK, Clark International Airport. Tapos kanan tayo dito banda. Eto, madadaanan natin ang Sacobia. Tama ba? Yun o, madadaanan natin guys. Paano ko nasabing maganda yung design? Or paano natin masasabing maganda? Kasi kung mapapansin ninyo, ayun, mula rito, kapag sa gitna kayo dumaan, hindi nyo mapapansin, pero makikita nyo rito parang pa-star. Ayun o, medyo makikita nyo rito pa-star yung design nung nasa taas ng bridge, yung kulay orange na yan. Ayun o, pa-star. Bakit star? Dahil nandito tayo sa Clark, Pampanga. Yung star, yan yung pinaka parang simbolo o kumakatawan o logo ng Clark, Pampanga. Ayun o, makikita ninyo, pa-star siya. Ayun dito banda o. Ayan. So sa side na to, pakikita natin pa-star siya guys. Ayun o, star. Yan, dito sa Clark, Pampanga. Ganda. Tsaka walang dumadaan dito ha. Wala mismong dumadaan. Kita nyo naman sa kalsada na to, halos ako lang ayun kita nyo. Ako lang ang dumadaan dito. Tapos matatanaw pa natin doon yung magandang tanawin. Kaya hanip talaga rito. Guys, ang ganda ng tanawin. Ganda pa nung disenyo ng tulay. Dito rin, maganda rin yung tanawin. Kaya tara.
At mula dun sa may bridge ng Clark, Pampanga ay dadaan naman tayo dito guys. Halos wala talagang dumadaang kalsada, no? Pero kahit walang dumadaang kalsada, napakaganda naman ng view rito. Kita nyo naman guys, ang ganda ng view rito. Para siyang ghost road eh, no? Parang ghost road tong kalsada na to dahil wala talagang dumadaan. Eh, no? Tapos ang ganda ng view rito. Tara, tara. Pag ganitong klase ng kalsada, kahit walang masyadong dumadaan, maganda ritong magpatakbo ng sakto lang, saktong bagal, saktong bilis para no, ma-feel mo yung ganda ng kalsada at the same time yung ganda ng view. Green na green yung nakikita natin dito. Tapos dito may intersection dito guys. Basta makikita naman natin or ituturo naman ng Google Map na kakanan tayo rito. Dito banda ay around 25 kilometers na lang ay makakarating na tayo sa view deck ng Sitio Baag ng San Jose, Tarlac. Mula pagkanan, ito na yung pinakadulo. Tapos kaliwa tayo rito. At siya nga pala, hindi pa pala ako kumakain. Nawila ako sa pagdodrive, tsaka sa pagbablog, tsaka sa pagpapalipad ng drone. Hindi ko na malaya, hindi pa pala ako kumakain. Yun, natapos na akong kumain dito guys sa bahagi ng Capas, Tarlac. Base rito kay Google Map, 21 kilometers mula rito. Sa kung saan ako kumain dito sa may Capas, Tarlac ay 21 kilometers na lang. At makakarating na tayo ng view deck ng Sitio Baag, San Jose, Tarlac. Let's go, let's go! May arko rito nakalagay, welcome to Barangay O'Donnell. Tapos pagpasok dito sa arko guys, meron ditong mga maraming tanim ng tubo o sugar cane, yung ginagawang asukal. Ayun o, malawak yata ito na tubuhan. Tapos sabi ni Google Map, kanan daw tayo dito. So mula dun sa may arko nang may nakalagay guys, Barangay O'Donnell, siguro mga 600 meters ay kanan daw tayo rito. Ayun, so may mga nakalagay dito. May parang ano kasi siya pa, letter V na kalsada. Yung diretso, di ko alam kung saan papunta. Pinapakanan tayo dito. Ang ganda ng view rito. May mga bundok na makikita. Hinto tayo saglit, papalipad ako ng drone. Tapos nakita ko dun sa unahan parang mayroong ilog. Tingnan natin kung maganda nga ba siya. Nagpapalipad ako ng drone kanina guys. Napansin ko dun sa unahan. Diyan lang, parang sa unahan lang, ilang kilometro lang or ilang metro lang, meron akong nakitang ilog. Tingnan natin kung magandang spot siya or magandang view ba kung titignan. Oh, ganda oh. Ang ganda ng rock formation. Ayan, meron ditong tulay. Napakahaba ng tulay na to ah. Tignan natin kung anong pangalan ng ilog na to. O'Donnell River. Okay. At yung tulay ay merong ilog sa ilalim, syempre. Pero yung ilog, dun lang banda yung tubig. Tapos dito guys, puro buhangin na. Kaya dun banda oh, merong mga nangongolekta ng mga buhangin. Merong backhoe dun, tapos inilalagay sa truck. So grabe, napakaraming buhangin ito. Ganon din sa kabila. Ayun oh. Puro buhangin. Ang lawak ng ilog. Ang lawak ng ilog. Tsaka ang haba rin itong tulay na to. Siguro tansya ko sa tulay na to mga 300 meters. Ganun kahaba oh. Mula doon oh.
Doon. Hanggang doon. Ang haba ng tulay. Pero ang ganda ng view kasi maraming mga bundok na tayo makikita dito. At saka, ayun, nature na nature. Kaya inintuan ko dito dahil ang ganda rin talaga tignan. Ang ganda ng view dito. Sa mga naunang nadaanan natin kanina bago makarating dun sa tulay ay patag, as in dire-diretso lang yung mga kalsada. Tapos paglagpas na nung tulay kung saan tayo huminto kanina ay ito, nadadaanan natin yung mga palikulikong daan, yung mga kurbadang daan. So yung kalsada dito guys, habang papalapit tayo sa view deck ay expect nyo na palikuliko, kurbada, tapos may ahon, may lusong, may ahon, may lusong. At ito, meron na naman tayong madadaan ng isang tulay. Parang napakataas ng tulay na to. Silipin ko nga. Grabe. Taas nga. Silipin natin yung tulay. Ang taas nga. Grabe, nakakalula. Habang papunta tayo sa view deck guys, ito may nadaanan tayong tulay, napakataas. May ilog dun sa baba. Malinis naman yung ilog pero walang naliligo. Malamang siguro dahil mahirap puntahan. Ito, may tulay. At dun papunta yung view deck. Dito tayo galing. So ilang kilometro na lang ay mararating na natin yung view deck. Kita na dito guys, oh. Ayun, may parang bangka na ganun yung bubong niya, parang bangka. Kitang kita na rito. So tara. Halos lahat na ng dinadaanan natin sa kalsada na to, 3 kilometers papunta doon sa view deck, ay may mga pine trees na at malamig na ang hangin nararamdaman ko ngayon. Feeling ng hangin dito guys, o yung lamig ng hangin dito ay para kang nasa Tanay, Rizal. Kung nakarating na kayo ng Tanay at yung malamig na hangin doon, parang ganon din dito. Ayun na yung tuktok ng view deck, oh. Let's go! Meron namang ano dito guys, may nakalagay, oh. View deck nakalagay dun. Welcome to Baag View Deck. So may signage dito pa kanan. So ito na yung madadaanan pagkakanan natin mula dun sa mismong kalsada. At sa kalsada na to makikita natin may mga kabahayan. May mga kabahayan dito. Nakasarado pala dito guys. So ibig sabihin lalakarin natin. So iwan natin dito yung motor. Yun na yung kalsada. Yun na yung way papunta doon sa taas. Tapos doon tayo galing. So iniwan na lang muna natin yung motor. Yan, iwan lang muna natin yung motor. Tapos lakad tayo papunta doon. At yung panahon ngayon medyo malamig, medyo makulimlim, malakas ang hangin at medyo umaambon ng kaunti. So nilagyan ng harang, may screen, dito lang tayo daan sa gilid. Isang mahabang lakaran, mga 400 meters at makakarating tayo doon sa pinakatuktok. Yun. Ayun, nakikita ninyo yung parang bubong na parang bangka. Yun na yun guys. So tara. At dahil hindi pwedeng iakyat yung motor, masusubukan talaga rito yung tibay ng paa mo. At masusubukan nga itong kanang paa ko dahil last week kakagaling ko lang sa ankle sprain. At ito, paakyat tayo. Medyo makarut pa. Pero no choice tayo, nandito na tayo guys. Wow. Sa likod ko, ganda, oh. Sulit yung hingal dito. Ganda ng background. Hingal malala dito.
Ay na, sobrang tarik. Kailangan pala bago ka pumunta dito ay talagang subok na subok yung tuhod mo sa mga akyatan. Parang ito yung pinakamahirap na parte na daanan. Hindi siya matarik, parang patayo na siya. Diyan na, konti na lang, pero pahinga muna. Siguro kaya bawal pumasok dito yung mga sasakyan o kaya motor dahil sobrang delikado guys. As in, sobrang delikado. Kaya siguro pinagbawal muna na pumunta rito or umakyat yung mga motor. Grabing tarik nun. At eto na, dito na yung view deck. At ayun na yung view deck guys sa aking likod. Ito na yung destination natin sa video na ito. Bulong pakwan. Sarap dito tumambay, napakalamig. Ito yung pwesto natin dito. Mga tambay dito sa may view deck oh. Kaway-kaway naman kayo. Hi! Shoutout nga pala guys dito sa videographer ko si Roy. Yan, si Roy yung videographer ko dito. Yung video ako na naglalakad ako papunta doon, tas may nag-video patalikod. Yan, si nakisuyo ako kay Roy. Roy, kaway ka naman Roy. Hi! Yan. Ito yung kinuha kong videographer. Tira. Ito si Onay oh. Sikat yan oh. Sikat sa Facebook yan. Yo guys, at nakarating na ako rito sa view deck ng Sitio Baag dito sa San Jose, Tarlac. At grabe, sulit na sulit yung biyahe. So sa mga babiyahe rito, ano yung i-expect natin na experience dito? Una, malamig ang hangin dito sa Sitio Baag, dito mismo sa view deck. Ikalawa, 360 view ng bulubundukin ng Tarlac at syempre mga karatig probinsya rito. Ikatlo, medyo matarik yung mga dadaanan or lalakaran, mga 400 meters, pero sulit na sulit syempre dahil habang naglalakad kayo makikita nyo mismo ang mga bulubundukin na nakapaligid dito. Syempre experience natin dito yung mismong view, napakaganda tulad niya nasa harapan ko. Syempre try nyo rin na pumunta rito para ma-experience nyo naman or para mapuntahan nyo mismo. Yan, so napakaganda ng lugar na to, as in sobrang ganda. Mapapatambay ka nga dun sa taas na parang ayaw mo nang bumaba dahil malamig yung hangin, tas ang ganda ng view. Tapos may signal din pala dito ha, baka nangangamba kayo na baka walang signal. Malakas ang signal dito. Yung SIM card na gamit ko ay Globe, malakas, nakakapag-data, nakakapag-send ng video, nakakapag-internet. Kaya maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko na ito. Hanggang sa muling biyahe natin, solo ride or group ride man, samahan nyo rin sa mga susunod na video. Kaya bisita na kayo dito sa Sitio Baag, sa view deck ng Sitio Baag, San Jose, Tarlac. So maraming salamat guys. Huwag nyo kalimutan syempre i-like yung video na to, mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, at syempre hanggang sa susunod na vlog natin. Hanggang sa muli, bye bye.